Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Brad Steve Ibuti, ang inyong kapatid ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, sa umaga, masarap ang magkape. Pero mas masarap mga kapatid kung sa umaga, isama natin ang ating Panginoon. Sa umaga mga kapatid, sa paggising ko sa umaga, pray. Dasal muna tayo. Pagkatapos mga kapatid, habang nagkakape, salita muna ng Diyos ang unahin natin bago ang lahat mga kapatid. Ito ang nakasanayan ko araw-araw. Ang topic na i-share ko sa inyo ngayon mga kapatid ay tungkol sa isang ministro. Parang drama mga kapatid yung pinagagawa nila. Pumunta sa bahay at nagkaroon ng diskusyon mga kapatid. Dalawang ministro pala pumunta sa bahay, then nagkaroon ng diskusyon. At sa kahuli-hulihan mga kapatid, na convert raw yung pamilya na yun. At ang diskusyon na napag-usapan nila ay ang San Juan 10:30 nung sinabi ng ating Panginoon, "Ako at ang Ama ay isa." Mga kapatid, bago tayo magbigay ng komentary, panoorin muna natin ang video ito. Nandiyan nata ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Siguro mas maganda kung tatanong muna ako. Kasi mas masarap ang usapan kung alam natin yung pinag-uusapan, di ba? Opo, sige po. Tanong. O ba ang nagsasalita dito si Kristo mismo? Pakinggan mo ha. Biblia nyo pa itong babasahin ko. 1:30. Ako at ang Ama ay isa. O, malinaw. Ibig sabihin, si Kristo Diyos. Biblia nyo pa to. Sige po, at bayaan niyo pong makapagpaliwanag po kami. Muli Sige. kong babasahin, yung pong talatang pinagbabatayan po ninyo. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, "Ako at ang Ama ay iisa." Sa pahayag po ng Panginoong Jesucristo, may sinabi po ba siya na siya at ang Ama ay iisang Diyos? Wala. Pero isa sila. Pero Diyos din siya. Kasi sabi niya, isa Kayo sila. po nagsabi na walang sinabi ang Panginoong Jesucristo na iisang Diyos. Ba't po kayo nagkaroon ng ganong paniniwala? Sapagkat nagbigay po kayo ng maling konklusyon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya at ang Ama ay isa. Pero yung sinasabi ninyong iisang Diyos, hindi po yun laman ng talata. Para maunawaan natin itong sinabi ng Panginoong Jesucristo, babasahin ko po sa inyong nasa 27, itutuloy ko po hanggang 30, ganito po ang pahayag. "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama, nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay isa." Sa makatid, ayon po sa Panginoong Jesucristo, ang tinutukoy niyang iisa ay ang layunin nila ng Ama tungkol sa pag-aalaga sa mga tupa, at hindi po gaya ng inyong sinasabing iisang Diyos. Ayan po mga kapatid, narinig ninyo ang pahayag ng isang ministro ni Manalo mga kapatid tungkol sa San Juan 10:30. At magbigay po tayo ng komentary sa lahat niyang mga sinasabi. Nagkasulat po ito mga kapatid sa aking maliit na notebook. Una, sabi ng ministro, sabi niya, "May sinabi po ba si Jesus na siya at ang Ama ay isang Diyos?" Yun po ang sabi ng ministro mga kapatid. Pero ito ang response natin. Sinabi rin ba ni Jesus na siya at ang Ama ay hindi iisang Diyos? Hindi rin sinabi ni Jesus mga kapatid. So therefore, mahina ang argumento ng isang ministro na tupa ni Felix Manalo mga kapatid. Ngayon, ang sabi niya mga kapatid, yung pagiging iisang Diyos, hindi po yun ang laman ng talata. So,
hindi nila tinanggap na ang San Juan 10:30 ay tumutukoy sa pagka-Diyos ni Kristo, mga kapatid, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Hindi nila ito tinanggap. Mga kapatid, ang pahayag na ito ng ministro ni Manalo ay taliwas sa nakasulat sa Biblia. Okay, focus muna tayo sa San Juan 10:30. Ang unawa ng mga ministro ni Manalo, yung San Juan 10:30, ito ang unawa nila. Sabi nila, ang tinutukoy niyang iisa ay ang layunin nila ng Ama tungkol sa pag-alaga ng tupa. So, nung sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, ayon sa aral ng mga ministro ni Manalo at ayon na rin sa turo ni Felix Manalo, na ito ay patungkol sa layunin ng anak at ng Ama tungkol sa pangangalaga ng tupa. Ayun po ang unawa nila, mga kapatid. Pero, yun ba ang unawa ng mga Hudyo na siyang kinausap ni Kristo, na siyang yung mga Hudyo nakarinig sa mga sinasabi ng ating Panginoon? Yun ba ang unawa ng mga Hudyo? Hindi, mga kapatid. Pakinggan natin, mga kapatid, ang nakasulat sa Biblia. Sa San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Sa 31, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Take note, ha? Nagsidampot uli. Meaning to say, mga kapatid, pangalawang beses itong ginawa ng mga Hudyo na nagsidampot sila ng bato upang batuhin si Jesus. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinibato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpakukunwari kang Diyos. Ang unawa, mga kapatid, ng mga Hudyo na siyang kaharap ni Kristo, na siyang kausap ni Kristo, ang unawa nila sa San Juan 10:30 sa pagkasabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Ang unawa sa mga Hudyo, mga kapatid, si Kristo nagpapanggap bilang Diyos. Pero ang unawa ng mga INC 1914, mga kapatid, iba ang unawa nila. Iba ang unawa nila. Bakit magbigay sila ng unawa na iba sa unawa ng mga Hudyo, samantalang hindi naman sila ang kausap ni Kristo? Palpak po, mga kapatid. Palpak po. Ngayon, ang San Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Kung itapat natin, mga kapatid, sa San Juan 17:22, ito rin ang ating mababasa. San Juan 17:22. Upang sila'y maging isa. Meaning to say, ang desire ng ating Panginoon na ang kanyang mga tupa maging isa. Yun ang desire ng ating Panginoon. Upang sila'y maging isa. Ang karugtong nito, mga kapatid, nagaya naman natin na iisa. Nagaya naman natin na iisa. Mga kapatid, wala kang kahit hint man lang tungkol sa layunin sa pag-aalaga ng mga tupa, mga kapatid, wala kang mababasa. At hindi siya kasama sa konteksto sa nakasulat sa Biblia. Ang San Juan 10:30, mga kapatid, ay isang nominative case. Meaning to say, bearing personal name. I and the Father are one. I and the Father. So, pag sinabing nominative case, mga kapatid, hindi issue dito ang kaisa sila sa mga gawa, isa lang ang kanilang layunin. Hindi issue dito pag nominative case. I and the Father are one. Ito ay tumutukoy sa kanilang pagka-Diyos, na ang si Kristo Diyos, ang Ama Diyos, pero hindi dalawa, kundi iisa lang ang kanilang pagka-Diyos, mga kapatid. Nasa Santiago 2:19, isa lang ang Diyos. Halimbawa, mga kapatid, sa fire, the three element of fire. Ang apoy, mga kapatid, isa lang yan, apoy. Pero hindi ka makabuo ng apoy pag wala kang tatlong elemento.
Una, fuel, yung panggatong, hangin, oxygen, then heat, mga kapatid. Kung may panggatong ka at may hangin at wala kang heat, hindi ka makabuo ng nag-iisang apoy. Kailangan, mga kapatid, equal ang tatlo. Kailangan present ang tatlong ito upang makabuo ka ng nag-iisang apoy. Yun din ang Diyos, mga kapatid. In one God, there are three person. Gaya sa isang pamilya ba? Ako, iba ako sa aking asawa. Yung aking asawa, iba sa aking anak. Pero hindi kami tatlong pamilya, kundi isang pamilya lang kami, mga kapatid. Isang pamilya lang kami, mga kapatid. So, ito ang sinabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Sa kanilang pagka-Diyos, mga kapatid, hindi sa pagka-persona. Kasi iba man si Kristo, iba man ang Ama. So, sa kanilang being. Bakit sa pagka-Diyos, mga kapatid? Bakit sa pagka-Diyos? Si Jesus kasi, mga kapatid, siya ang salita. Siya ang salita na nagkatawang tao. San Juan 1:1, at ang salita ay Diyos. Sa 14, yung salita ay nagkatawang tao. Pero, mga kapatid, kung basahin natin ang San Juan 1:1, San Juan 1:1, ito ang nakasulat. Nang pasimula siya ang berbo. Sa English pa, in the beginning was the Word. Was the Word. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing was the Word, was, meaning to say, ang Word, ang salita, ay nandyan na before ang in the beginning. Existido na ang salita bago ang in the beginning, bago ang nang pasimula. So, meaning to say, mga kapatid, ang Word, ang salita, hindi siya na balot sa panahon, hindi siya napaloob sa panahon, kundi existido na siya bago ang panahon, mga kapatid. Nang pasimula, siya ang salita, at ang salita ay Diyos. Kung balikan natin ang Genesis 1:26, sabi ng nag-iisang Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. So ang Diyos may kasama, may kausap, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. So ang kasama ng Diyos, creator din. Kaya sa San Juan 5:19, sabi ng Diyos, lahat ng ginawa ng Ama, sa ganun ding paraan, ginagawa ng anak. Maliwanag, mga kapatid. Maliwanag na ang San Juan 10:30 ay tumutukoy, mga kapatid, sa pagka-Diyos si Kristo. Ngayon, puntahan natin yung 27 hanggang 29 na binabasa niya, mga kapatid, na ayon sa kanya, ang tinutukoy niyang iisa ay ang layunin nila ng Ama tungkol sa pag-alaga ng tupa. So, meaning to say, mga kapatid, patungkol sa layunin, silang dalawa, yung anak at ang Ama. Iisa lang ang kanilang layunin sa pagpaalaga sa mga tupa. Ito ang paliwanag ng mga ministro ni Manalo. Basahin natin ang Biblia, mga kapatid, yung San Juan 10:27-29, kung kasama ba ang Ama. Pakinggan ninyong mabuti, mga kapatid. San Juan 10:27. Dinirinig ng aking mga tupa. Kung kasama pa ang Ama, sana sinabi ni Jesus, dinirinig ng aming mga tupa. Aming, kung kasama ang Ama. Sa 28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Binibigyan ko. Kung kasama pa sana ang Ama, sana sinabi ni Jesus, at sila'y binibigyan namin. Kung kasama ang Ama. Pero hindi yan ang sinasabi ng ating Panginoon, kundi at sila'y binibigyan ko. Meaning to say, hindi kasama ang Ama. Sa 29, mga kapatid, ito ang maganda. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin. Meaning to say, yung kanila, mga kapatid, yun ang mga tupa ng Ama na binibigay ng Ama dun sa kanyang anak. Ibig bang sabihin, Brad Steve, ang Ama ay may mga tupa? Mga kapatid, bigyan nyo ako ng mga ilang minute para lang i-explain natin ito. Pero
Huwag kayong mag-alala mga kapatid. I-summary lang natin ito. Summary lang. Sa 29, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. Ano yung ibinigay ng ama kay Jesus? Mga tupa. Ang ama ba ay may mga tupa? Mga kapatid, sa Awit 79, versikulo 13, ito ang ating mababasa. Sa gayoy kaming iyong bayan at mga tupa sa pastulan mo. Maliwanag mga kapatid, sa lumang tipan, binabanggit na ang ama ay may mga tupa. Okay. Balikan natin ang 29 mga kapatid. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. Mga kapatid, to be honest, ang Judaism na itayo ng ama sa Mount Sinai sa pamamagitan ni Moises, ang Judaism. Ang bayan na ito, na ang kanilang reliyon ay Judismo, mga kapatid, ito ay ibinigay ng ama sa kanyang anak. Mababasa natin yan sa Kolosas 1:13, sabi ni San Pablo, mga kapatid, si San Pablo po ay hindi lang siya Jewish citizen, kundi siya po ay isang Roman citizen. At siya ay lumaki sa Jerusalem sa pangangalaga ni Gamaliel. Siya ay isa sa mga leader mga kapatid sa Pharisee. So si St. Paul hindi basta-basta mga kapatid. So from Judaism to Christianity, 'di ba, na-convert siya sa Kristyanismo? At ang sabi niya sa Kolosas 1:13, sabi ni St. Paul, na siyang nagligtas sa atin, sabi ni St. Paul, sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak. At naglipat sa atin sa kaharian ng anak. Maliwanag mga kapatid. Take note, sa hula sa Daniel 2:44, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian. Daniel 2:44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan. Ano raw? At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. So, sino ang Diyos na pumarito sa lupa at itinatag ang kaharian na hindi magigiba? Walang iba mga kapatid, si Kristo. Nung sinabi niya, aking itatayo ang aking iglesia, kahit ang kamatayan hindi makapagpanaig nito. Kailan mga kapatid, ang Judaism, hindi maaari na ang Judaism at saka Christianity mga kapatid magkaroon ng contradiction. Hindi maaari na ang ama at ang anak ay magkakontra. Yung contradiction ba? Hindi maaari. Meaning to say mga kapatid, dahil naibigay na ng ama ang kaharian doon sa kaharian ng kanyang anak, naibigay ng ama ang kanyang mga tupa sa kaharian ni Kristo, sa iglesia ng ating Panginoon mga kapatid. Meaning to say, ang Kristyanismo, ang Iglesia Katolika, siya mga kapatid ang continuity sa Judaism. Noon, tinawag siyang Judaism kasi para lang siya sa Israel, sa Judea. Pero sa panahon ng ating Panginoon, tinawag siyang Katolika dahil magbuhat sa Jerusalem, ipalaganap sa buong mundo. Sa Lucas 24, versikulo 47 mga kapatid. San Juan 1:11, si Kristo hindi siya tinanggap sa kanyang bayan. Lalo na ang mga propeta mga kapatid, hindi tinanggap sa kanyang bayan. Kaya sa San Mateo 21:43, sabi ng ating Panginoon, kukunin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ililipat sa isang bansang magkakabunga. So maliwanag mga kapatid na ang San Juan 10:27-29, ito ay patungkol sa tupa na ibinigay ng ama doon sa kanyang anak. Hindi issue dito ang layunin ng ama at ng anak tungkol sa pangangalaga ng tupa. Mga kapatid,
ano lang yun ng kuan ng INC, yun lang ang nakita nilang sagot mga kapatid para maiwasan lang ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Sa San Mateo 28:18, ito ang sabi ng ating Panginoon: ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, meaning to say mga kapatid, ang lahat ng kapamahalaan, kasama na dito ang pamamahala sa mga tupa. Kasama na dito. Ay sa langit at sa lupa, ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Yan po mga kapatid. Klarong-klaro na ang San Juan 10:30 hindi naunawaan ng mga ministro ni Felix Manalo mga kapatid. Ang mga ministro ng INC 1914, sila ang mga tupa ni Felix Manalo. Samantalang ang dating daan na mga member, sila ang mga tupa ni Eli Soriano. Samantalang ang Iglesia Katolika mga kapatid, tayo ang mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Bad Steve Ibuti. Mga kapatid, sana marami tayong natutunan sa Bible sharing natin ito. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.